At para alamin, Brigada Gabs, ang mga aktibidad na gagawin kaugnay nga po mga kabrigada ng ika-39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Alamin natin ano bang inihandang mga aktibidad ng grupong Bagong Alyansang Makabayan, mga kabrigada o bayan. Nasa linya ng ating komunikasyon ang Secretary General ng Grupong Bayan, si Secretary General Mong Palatino. Sir Mong, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, saka sa mga nakikinig po sa Brigada, magandang araw po. Opo, kasama natin Brigada Gabs and Brigada Abner. Una po, Sir Mong, ano bang mga inilatag po ninyo mga aktibidad? Ngayong ginugunita na naman ang EDSA People Power Revolution Anniversary. Ngayon po ay nakatakda tayong magpakilos sa People Power Monument mamayang alas 2 po ng hapon. Pero bago po ang programa dyan sa People Power Monument, may assembly po tayo, no, sa EDSA. Tapos magkasalubong ang iba't ibang grupo sa may Ortigas. Tapos sabay-sabay magmamarcha papuntang People Power Monument. So, tapos naghahanda na rin po ngayon sa mga eskwelahan. May mga teach-in, may mga build-up activities. Yung ibang eskwelahan na nag-declare ng suspension ng class, sabi natin mag-alternative class sa EDSA. No, yung mga wala na, may pasok naman, hinihikayat natin na sumama sa pagkilos mamaya. At ang gusto ko lang pong idagdag na hindi lang ito sa Metro Manila gagawin. Meron din po tayong mga pagkilos sa iba't ibang probinsya, no? Meron at syudad sa Baguio, sa Naga, Cebu, Iloilo, Rojas, Kalibo at Davao. So, yan po ang ilan sa mga scheduled nating pagkilos na commemoration at saka pagprotesta din. Kasi hindi lang ito tanaw sa nakaraan eh. Kumbaga, kung ano din nangyayari ngayon. So, bale, ngayong umaga, kanya-kanyang aktibidad, then magkaroon ng convergence mamayang hapon, Sir Mong. Tama po. Ngayon, mga paghahanda, mga discussion group, mga teach-in, mga pag-build-up assembly sa iba't ibang komunidad, eskwelahan, simbahan. Opo. Ito, Sir Mong, dahil alam ho natin na maliban dito sa Metro Manila, nabanggit ho ninyo, meron tayo sa Davao, Kalibo, Iloilo, sa Rojas City, Bacolod City, at sa Naga. Nationwide po, ilan po yung inaasahan po natin na dadalo? Meron po ba tayong approximate o inaasahan na numbers na mga dadalo po sa mga aktibidad po natin ngayong hapon? Ito sa Metro Manila, at least 10,000 po na mga kababayan natin ay inaasahan nating lumahok sa ating programa mamaya. No? Itong bilang na ito, pwede pang lumaki kasi gusto natin yung mga kababayan natin ay sumama dito sa ating pagkilos mamaya. Para ipakita yung ating boses. At the same time, doon sa mga kabataan na gustong matuto kung ano ba yung nangyari talaga noon. Meron tayong mga martial law survivors na tagapagsalita. Tapos meron tayong mga iba't ibang mga sektor na maglalahad ng kanilang kalagayan ngayon. Opo. Sir Mong, ano ho ba yung kumbaga ba mga broad call, yung mga panawagan ho natin, mga ilalaban ho natin, isisigaw ho natin dito po sa mga aktibidad po natin ngayong araw? Ang major po ay talagang may kinalaman sa People Power. Isa buhay ang diwa ng People Power. Tapos, para maging relevant ngayon, gusto natin na gamitin yung aral ng People Power para bigyang inspirasyon yung ating panawagan na Marcos singilin, Duterte panagutin, Sara litisin. No? Kasi ang pagkilos ngayon against corruption, impunity, tapos yung krisis na kailangan tugunan ng ating pamahalaan. Ang keyword po doon sa binanggit po ninyo, Sir Mong, yung aral ng EDSA na naibigay sa ating mga mamamayang Pilipino. Pero nabanggit din po ninyo, talamak pa rin po yung corruption, yung injustices, yung political dynasty. Yung EDSA po ay sinasabing na pagkilos para sa pagbabago. Pero saan ba nagkamali? Bakit hanggang ngayon parang walang nabago, Sir Mong? Tama po. Kaya yan po ang gusto nating diinan mamaya. So, yung aral ng EDSA
Una, hindi sapat na palitan mo lang yung namumuno. Kasi kung ang babalik din naman ay yung bulok na sistema, tama yung nabanggit nyo, cronies at political dynasties noon, hanggang ngayon, nandyan ang mga political dynasties. Yung korupsyon noon, ill-gotten wealth, ngayon, napakaraming forma ng pangangamkam ng pera, mula confidential funds hanggang sa mga pabaon, hanggang sa mga iba't ibang pork barrel projects. Lubog tayo sa utang noon. Ganon din ngayon. Maraming utang ginagawa ang pamahalaan. Maraming mga questionable na proyekto. So talagang hindi sapat na alisin mo lang yung namumuno. Kailangan ibasura yung bulok na sistema na meron sa ating bayan. Pangalawa po, at ito po yung mas mahalagang aral ng people power, nasa kamay ng tao yung kapangyarihan. Na ito, pag tayo nagsama-sama, nagkaisa, pwede nating mapatalsik ang mga diktador at pwedeng gamitin ang aral na ito para labanan yung mga kasulukuyang kinakaharap natin. Kung hihimayin po natin na tayo po ay magbalik tanaw sa 39 years na yun, Sir Mong, ano bang dalawang bagay? Ano bang mga kabiguan at tagumpay ang nakamit ng mamamayang Pilipino simula nang nagkaroon tayo ng kalayaan, bunga nga po ng EDSA People Power Revolution? Una, gusto ko pong i-highlight yung after 39 years, isang malaking problema, yung dominasyon pa rin ng iilang pamilya, dynasty sa ating politika. Yan talaga po ang malinaw. No? Kailangan nating tukuyin. Yan yung isang malaking kabiguan. Pangalawa, yung pamilya na pinatalsik mo noon, nakabalik ngayon. Bakit ba? Dahil bukod sa pinayagang makabalik sa pwesto, yung kanilang nakaw na yaman ay ginamit para makabalik ulit sa politika. Tapos, at the same time, yung mga problemang binanggit natin noon laban sa diktatura ay nagpatuloy naman. No? Yung abuso sa kapangyarihan, yung korupsyon, yung sunod-sunuran sa dayuhan, yung walang malinaw na programa para sa kahirapan. Hanggang ngayon, ano yung binibigay na programa? Ayuda, utang. Sabi natin hindi sapat na ito lang mga band-aid solution ang kailangan gawin. No? At the same time naman, yung after 39 years, nakita natin isang tagumpay din naman, yung hindi nawala sa isip ng mga tao na yung kapangyarihan ay nasa kamay ng tao. No? Yung kailangang papanagutin yung mga namumuno. Yung sandata na ang EDSA ay pwedeng gawing pangbabanta sa mga nakaupo sa kapangyarihan. Kaya nga tingin natin, ang isang dahilan bakit may holiday downgrade sa EDSA na ginawa ni Bongbong Marcos ay para in the long term ay mapahina yung bisa ng EDSA para takutin yung mga nasa kapangyarihan at makalimutan ng tao na minsan meron tayong people power na nagamit laban sa mga abusado. Oo. Dahil nabanggit na ninyo, Sir Mong, itong ginagamit na panakot yung EDSA. Hingan ko lang kayo ng reaksyon, kasi parang masarap tong pag-usapan, partner, di ba? Every anniversary ng EDSA. Dito pong mga nagdaang buwan, di ba, matatandaan natin, syempre may issue nga ho sa mga nagdaang administrasyon, ganyan. Tapos yung mga supporters ho nila, palaging sinasabi na, tara, magrally tayo sa EDSA, ganyan. Ang kadilim at kasamaan, di ba? Mga ganon. Laging sinasabi, parang nawawalan ng saysay yung EDSA. Yung termino nga doon, Kamong, yung bastardization ng EDSA. Totoo. Parang iniiba yung malalim na kahulugan ng EDSA. Oo, di ba? Ang kahulugan ng EDSA, para sa atin, syempre, ito yung nagpatalsik sa diktadurya. Pero ngayon, parang ginagawa nila ito na parang para suportahan yung gusto naming kandidato. Parang ganyan. Ano ho yung ma-reaction ho natin dito, Sir Mong? Una po, yung ilan sa mga persang nagbabanggit niyan, walang kredibilidad na banggitin ng EDSA dahil sila mismo ay humawak ng kapangyarihan at inabuso nila yung kanilang mandato para magpalaganap ng takot at kaguluhan sa ating bayan. Pangalawa, ito po yung gusto nating ilinaw. Isa kasing parang narrative na gusto nating basagi na ang EDSA
ang people power ay nangyari na 4 days lang. Na parang for 4 days, doon lang lumaban yung tao. Samantalang, mahaba po yung paglaban. Oo. Yun. Medyo naputol lang yung linya natin, di ba? Pero kasi nalulungkot ako dun eh. Every time sila nagpo-post, yung mga supporters sila na, tara, magmarcha tayo sa EDSA, ganito, ganyan, di ba? Parang mali yung context. Oo. Di ba? Parang hindi naman ganyan yung EDSA. Oo. Parang hindi tayo nagkaroon ng EDSA revolution noon para sa mga ganitong uri ng bagay. Yung EDSA naman, tulad Hello? ng binanggit Ayan. ni Sir Mong kanina, hindi nangyari in 4 days, parang climax ng matagal na ilang dekada na pag-aaklas ng taong bayan. Sir Mong, naputol pa kayo. Go ahead po, paki-continue po Sorry yung sinabi po ninyo. naputol. So, yan po yung gusto nating basagin na narrative na ang paglaban ay nangyari 4 days lang o kaya after snap election o kaya even after 1983. Kaya nga mahalaga yung pagkilos mamaya, may mga martial law survivors. Sila ang magsasabi na day 1 pa lang ng martial law, even before martial law, na kumikilos na yung tao. May mga welcome bayan, mga noise barrage, may yung oposisyon nasa lansangan, parliament of the streets, sa iba't ibang bahagi ng ating bayan, may iba't ibang forma ng paglaban ang ating mga kababayan para labanan yung diktadura, hanggang sa naganap nga itong people power. Kumbaga, hindi mo pwede basta-basta sabihin na mag-EDSA tayo. Oo. Kasi kailangan meron kang paglaban sa community, sa mga iba't ibang institusyon, may pagkakaisa ng mamamayan, no? Yan ang mahalaga na hindi pwedeng ang formula ng EDSA hindi basta-basta inuulit. Or sa panahon ngayon, hindi pwedeng kung ano yung naganap noon ay pwedeng mangyari ngayon na EDSA lang. Kasi pwedeng maraming pamamaraan eh. Halimbawa, di ba, ano yung ginamit noon? Radyo. Siyempre, hindi lang radyo ngayon. Multimedia na tayo. At the same time, ang mahalaga dito, yung pagkilos at pagkakaisa ng mamamayan. At sa tingin ko, ay hindi basta-basta ito binabanggit ng kung ano-ano mang politiko o wala na sa kapangyarihan. Ito ay sandata ng mamamayan na yung mamamayan ang pwedeng gumamit nito. Okay. Panghuli na lang po siguro mula po sa panig ko, Sir Mong. Hingan ko lang kayo ng reaksyon naman dito po sa magiging deployment ng Philippine National Police na 8,500 cops para po ma-secure itong mga programa po natin ngayong araw. Well, sa tingin ko medyo overkill naman yun. Parang 1:1 na mangyayari niya. Kung 8,500 ang police na i-deploy. Pero maayos naman yung koordinasyon natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa ating programa ngayon. Makinig sila sa programa. Mapakinggan nila yung panawagan ng mga manggagawa, mga magsaka, mga human rights defenders. Maintindihan nila bakit patuloy na kumikilos ang taong bayan at nananawagan ng pagbabago at nananawagan na labanan ang korupsyon. Okay. Pero sa tingin natin na walang kailangan dapat na mangyaring confrontation mamaya dahil sana. Ang mamamayan ay may karapatang magsalita at maayos naman nating gagawin ang ating programa. Okay. Sige po. With that, Sir Mong, ingat po tayo. At syempre, kasi nyo rin ho kami doon sa panawagan na maging mapayapa ho tayo sa mga programa mamaya. At kaisa nyo rin ho kami sa pagtuligsa dito po sa mga pagbura dito po sa ating kasaysayan. Maraming salamat po, Sir Mong, at mabuhay po kayo sa bayan. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.